Huwag natin gawing secret ang usapan. Okay. Ha? Mamaya na natin secret masyadong himayin kung ano ba yung timeline po ng lahat ng mga ganap tungkol sa kaso po ng ombudsman circa 2019. Mamaya po tungkol kay Senator Joel Villanueva. Mamaya babalikan natin yung timeline, pero mabuti kuha na agad tayo ng latest kasi. Yes, kasi mga kapatid, alam nyo na, yung sinasabi po ni Jovi tungkol dun sa kaso ni Senador Joel Villanueva, natatandaan natin kanina gusto ni Ombudsman. 'Di ba? Patupad yung 2016 decision. Pero hindi na po ito itutuloy o yung planong pagpapadala ng sulat kay Senate President Tito Soto kaugnay sa pagpapatupad ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin po natin ang detalye mula po kay News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, anyari? Bakit may secret decision pala? Pwede pala yun. Oo. Camille! Hi, Camille. Sabi na nga ni Ombudsman na Boyeng Remulla na hindi na siya susulat kay Senate President Tito Soto para nga ipatupad yung dismissal order noong 2016 laban kay Senator Joel Villanueva. Nakumpirma nga kasi ni Remulla na binaligtad pala ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa kaso ni Villanueva noong 2019. Kung matatandaan, 2016 nang ipag-utos si nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Villanueva dahil sa kasong malversation of funds at falsification of documents kaugnay sa pork barrel scam. Pero gate ni Remulla, tila isinikreto ang pagbasura ni Martires sa kaso dahil hindi umano ito na i-publish. Sa isang pahayag naman, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na naibasura na nga itong dismissal order laban kay Villanueva noong 2019. Nanindigan naman si Senator Joel Villanueva na matagal na kang ibinasura yan ng Ombudsman at nagpakita rin ng mga resibo itong si Villanueva, kabilang dyan yung dokumentong nagpapatunay na sa desisyon ng Ombudsman noong July 31, 2019, nakalagay na dismiss na yung kanyang kasong malversation of funds and falsification of documents dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naka-highlight din na pineke ang kanyang pirma kaugnay ng paratang ng maanumalyang paggastos sa 10 million pesos niyang pork barrel fund noong siya'y party list congressman pa. Naglabas din siya ng clearance mula sa Sandigan Bayan at Ombudsman kung saan nakasaad na wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo hanggang noong September. So ito Maricel, yung clearance na document na isinend niya dito sa Media Viber Group, ang nakadate yan September this year lang. At ang nung tinanong namin, sir, bakit ka humingi ng clearance? Sabi niya ay inasahan na raw kasi niya yung ganitong uri ng harassment at ito rin daw yung gagamitin nga niya para sa pagsasampa ng reklamo dun sa mga magpapakalat ng maling impormasyon dito nga sa kanyang dating kaso. And dun nga sa Viber group, nirequest din natin, Maricel, no, na kung may isi-send sana ni Senator yung buong dokumento kasi dun sa pinakita niya is part lang nung documents hindi yung buong dokumento stating or explaining nung dismissal. So, yan ang paliwanag ni Villanueva pero wala pa siyang bagong reaksyon dito nga sa pagbawi ni Ombudsman Remulla sa kanyang unang hiling na sana maipatupad itong dismissal order sa kanya. Parang pati pala yung defense ni Senator Villanueva, surprise Kasi ngayon lang taon humingi ng clearance, lahat surprise. Surprise, pero handang-handa agad Nako. Okay. Sige. Camille, thank you. Maraming salamat sa report na yan, Camille Samonte. Thank you, Camille. Before natin hihimay-himayin itong mga naganap po na laban bawi na ito, ay mabuti po ipakinggan natin ang ilang pong highlights doon po sa mga naging pahayag o highlights ng pangapahayag ni Ombudsman. Di pa ako sanay tawag. Ako rin nasa isip ko sasabihin mo, justice. Diba? So, nandito po ang ilan sa mga sinabi ni Ombudsman Remulla. We were surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years.
Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. We're studying everything. Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? Nobody was raising any issue about it before this. It's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. So mga kapatid, yan na nga po, yun ang expression po ng ombudsman tungkol sa malasikreto. Hindi pala Sinikreto talaga. Walang Na na mga developments na actually very important developments sa kaso na parang walang closure for the longest time, 'di ba? So ang system po before ko simulan yung Mase and Chicky yung ating paglo-look back, alam nyo po kanina kausap ng ating mga editors si former IBP President Attorney Cayosa. At sa kanya nanggaling yung soundbite na kung nagawang baguhin ni Martirez yung desisyon ni Carpio Morales, what's gonna stop Remulla, the new ombudsman, from Nabaliktarin din. Kung ano yung naging desisyon ni Martirez. Pero ang iniisip ko dyan, kung gano'n ang mangyayari, kasi di ba base doon sa report ni Camille, kaya binaliktad yung desisyon ni Conchita Morales, binaliktad ni Martirez dahil daw kulang sa ebidensya. So if that's the case, dapat kung babalik ta rin, maghahalongkat ka na naman ng mga panibagong ebidensya para patunayan yung malversation ng 10 million pesos. Which brings me yung point na isa pa about this being a secret. Papaalala ko lang sa inyo, pinakita ko na sa inyo kanina, na merong recent interview si former ombudsman Conchita Carpio Morales, na kinote ng maraming mga lawyers group na may social media page na last week lang yata yun, basta early October, para pinapaalala nga niya sa mga tao na pwede i-enforce yung naging desisyon niya kay Senator Joel Villanueva nung siya ay sibak party list. Kongresista. Representative or congressman. So, isipin mo, kahit yung nagawa ng decision before, hindi rin niya alam na na-overturn sa the fact na ito nga ay kanyang pinupush pa as early as itong mga nakalipas sa mga linggo lamang, mga kapatid. And alam nyo, kinikwento ko sa kanila kanina siguro nasa page 10 na ako ng sabi mo, Google search mo. Nag-Google search ako ng news items about it Kasi parang hindi ako makapaniwala. Did we miss it? Tama yun. Kasi tinanong sa press con, tinanong po ni Ombudsman Remulla, parang kayo ba alam nyo, Nung narinig ko yung kanina, agad na ako naghanap kasi sabi ko, teka, naiskupan ba tayo doon? Ba't di natin alam nga? Pero wala talagang lumalabas na news article. At yung desk natin kanina, yung News 5 desk, sila rin nagkuha ng mga archives natin. Wala talaga tayong any news about that. That's a big development para hindi mailabas. Exactly. That's a big development. Lalo na at nung panahon ng pag-uungkat, yung para pinariringgan na si Senator Joel doon sa Senate. Nabibring up yun Totoo. Kaya nga siguro nabunsod yun sa kanya kumuha ng clearance. Ng clearance itong September 2025 lang. Correct. Hinanap niya siguro. Hindi na, baka mamaya makalungkat ko. So alam na pa nila, walang kumikibo. Parang it's a knowledge that needed to be published kasi public figures sila Government officials sila. Public So figure. dapat talaga, 'di ba? Tsaka big decision yan. And it was a case about Pork barrel. Pork barrel na hanggang ngayon wala pang closure yung iba doon. Exactly. Hindi nga natin alam kung nabayaran na ba yung mga pinababalik na pera. 'Di ba? To be fair po, sinasabi po namin
na meron naman po talagang hawak ng may clearance na pong hawak si Senator Joel Villanueva. Given na po yun, naulat po yun ni Camille kanina. Given din, dahil nagsalita rin po si former Ombudsman Martires na talagang nung 2019 ay ni-reverse nga niya. Oo. Ano na yun, inihayag po niya yan formally. Pero yun nga, ang hindi po talaga masagot dito kahit na naglabas nga ng ebidensya. At to be fair, naglabas naman talaga ng ebidensya yung kampo po ni Senator Joel. Yung bakit nga, yung nakapagtataka na may nagko-cover ng Ombudsman's Office, may nagko-cover ng Senate, pero wala tayong alam lahat na nangyari to. Oo nga no? Yun na nakakapagtaka eh. Tsaka hindi siya small story na pwede mo lang baliwalain. Exactly. Ang laki ng storya eh. Yeah. Oo. Desisyon ng ombudsman, tapos Unless itinago binaliktad. talaga. Hindi Pero, ba? ayan, hindi lumabas na, di ba? Pero yun na, sabi nga ni Mr. Cayosa o Attorney Cayosa, syempre, ang may hawak pa rin ang lahat ng development nito. Even after umurong na po si Ombudsman Remulla, na bukas kasi Susulat. dapat hindi na nga po matutuloy yun. Pero nasa kamay niya pa rin kung ano ang kung saan pa uusad itong mga kaso na ito. Ha, mga kapatid?